100 taong paglalakbay papuntang Proxima Centauri B. Samahan mo kami sa journey. Alright, kamusta mga kaibigan? Welcome sa Arbin Polo TV. Paalam sa Earth at welcome sa bagong planeta. Ito ang nuclear fusion spacecraft at kaya nitong mag-travel sa bilis ng 4.23% ng speed of light papunta sa 100 years journey natin sa Proxima Centauri B. Sa ngayong video, hindi muna tayo magagera content. Sa ngayong gabi, maglalakbay muna tayo sa Earth patungo sa Proxima Centauri B. Sasakay tayo sa isang futuristic spacecraft at titignan natin dito kung ano ang mga balakid na pagdadaanan natin papunta dito. At sasagutin din natin sa video na ito kung saang direksyon tayo dadaan. Paano tayo makaka-adapt ng bagong gravity? Kaya ba ng mga tao magpadami ng population doon? Anong mangyayari sa mga bakterya sa loob ng spacecraft? Ano ang time dilation na mangyayari kapag naroon na tayo? At ano ang una, gitna at ang pinakahuling mangyayari sa mga taong sakay nito pagkatapos ng 100 taon na biyahe natin? At yan ang ating buong sikap na alamin sa Arbin Polo TV channel. Magsuot ka na ng seatbelt at babiyahe na tayo sa pagbilang ng 3, 2, at 1. And liftoff of Space Shuttle Atlantis. Final visit against the vision of Hubble. Pero teka, sakay ka ng sakay, di mo pa nga natatanong kung bakit sa Proxima B tayo pupunta. FYI, kaya doon tayo pupunta dahil ito lang po ang bukod-taking pinakamalapit na habitable planet mula sa Earth na may layo lang 4.23 light years sa Earth. At dahil nakasakay tayo sa Helianthus na may nuclear fusion engines, ay makakarating agad tayo doon sa loob lang ng 100 taon. At ngayon, mabalik na nga tayo sa biyahe. Merong 1,800 na pasahero. Ang spacecraft natin ay nilaunch papunta sa orbit ng mundo. At ang unang 15 days ay ang acceleration. Una muna ihahatid ang spacecraft sa pinakamataas na orbit ng mundo. At dito na nga gagana ang nuclear fusion drive. At aabuti ng 15 days ang acceleration para ma-reach ang 4.24% ng speed of light. Kapag speed light na ang bilis niya, malalagpasan niya agad ang planet Mars. At napunta na tayo ngayon sa asteroid belt. At sa tulong ng nuclear fusion engine, aabutin lang ng 2 hours para malagpasan natin ang moon niya. At another 14 days lang din para malagpasan na natin ang orbit ng Mars. At ngayon patungo na tayo sa 21 degrees ng ecliptic plane ng solar system. Ang ating Earth at iba pang mga planeta ay umiikot sa araw na parang mga flat disk. Ganun pa man ang star system ng Proxima Centauri B ay nasa baba ng mga disk na ito. Kaya naman, paibaba ang lipad ng spacecraft natin. At 15 days na ang makalipas mula nung umalis tayo sa Earth ay dito na nga nila papatayin ng makina at ang spacecraft ay mananatili lang na may bilis ng 4.24% ng speed of light sa loob ng 99 years niyang paglalakbay. At matapos nito, dito na magsisimula ang spin maneuver. Ang thruster sa labas ng Helianthus ay mag-iinit at dahil dito iikot ang outer ring niya ng mabilis. At ito'y para makapag-generate ng artificial gravity na tatawaging 1G. At FYI, ang 1G gravity ay kaparehas na po ng gravity natin sa Earth. Mabalik tayo. Ngayon kaya nitong makapag-generate ng 1.9 na ikot per minute. At matapos niya nang ma-reach ang 1G, mamamatay ulit ang thruster. At dito, mananatili ng umiikot ang mga outer ring sa buo niyang biyahe. Pero bakit? Dahil ito sa conservation of angular momentum sa space. At ngayon ang pinaka-main deck ng Helianthus ay magiging living facilities na. Andi dito ang mga medical facilities, sinihan, entertainment, garden, paanakan at iba pa. At meron din ditong multi-level aeroponic vertical farms, mga DNA data, mga buto na pwedeng itanim ay narito rin. At pagdating naman sa mga kwarto, ang mga pasahero ay meron ditanggal na living modules. Mga dingding ito ng spacecraft na nagiging higaan para hindi takaw space. At ngayon, pag nag-generate na ang spacecraft ay ang G-force ay tutulak siya pa ibaba. At dahil dito makakalikha siya ng puwersa at mapapaikot niya pa rin ang ring kahit na hindi na muna siya mag-accelerate. At dahil sa pag-ikot ng ring, ay ito'y muling mag-generate ng artificial gravity. Kumbaga para di ka malito, para ka lang nakasakay sa kotse tapos pababa ang daanan. Sa konting acceleration lang, magtutuloy-tuloy na ito pa ibaba. Ngayon mabalik muli tayo. At dahil patuloy siya na umaandar at umiikot, ay magbabago din ang posisyon ng Helianthus.
Ang baba ay magiging taas naman. Ang ring naman kanina na umiikot ay narito rin ang lagayan ng mga kargo ng mga tao. Narito ang space shuttle at ito ang gagamitin ng mga future passengers matapos ang 100 years sa bagong planeta. Ganun pa man matapos lang ang 4 na araw, ipapunta na tayo sa asteroid belt. Ang asteroid at asteroid belt po ay magkaiba at may layo silang 1 million kilometers sa bawat isa. At ito'y katumbas na ng 2 times na layo ng Earth sa Moon. At kahit na bagamat nagtatravel ang sasakyan natin sa 2.1 below ecliptic plane, ay hindi pa rin tayo tatama sa asteroid belt dahil halos lahat sa kanila ay about 10 to 30 degrees kasi. At meron ding futuristic armor ang Helianthus, kaya safe ito sa mga asteroids. Ang pinakaharap naman ng Helianthus ay gawa sa maraming layers dahil ang interstellar dust at gas clouds kasi ay nag-evaporate na kapag may layo ka ng light years sa Earth. At meron din itong tracking sensors at lasers para i-release niya mga malalaking micrometeorites sa dadaanan ng Helianthus. At ngayon after 1 year, ay nakalagpas na nga tayo sa napakalawak at napakadilim na interstellar space. Ito na ang rehiyon sa pagitan ng mga bituin. Narito na ang napakakapal na dust clouds na mula sa gas cosmic rays. Nakalagpas na rin tayo sa orbit ng Jupiter, sa Saturn, sa Kuiper Belt at sa Pluto. Sa makatuwid nakatawid na tayo sa Heliopath at patungo na tayo sa Proxima Centauri b. Ngayon ang mga tao sa loob ng Helianthus ay minimonitor na nga nila ang mga kasama nila sa loob. Nung umalis tayo sa Earth, 1,800 ang kasama sa biyahe. 200 na matanda, 1,300 na adults at 300 na mga bata. At sa loob ng 100 years journey, ilalago ito ng hanggang 4,500. Ang 1,300 na mga adults ay mga anak nila ang 300 na mga bata. At kalahati sa mga bata ay magiging adult na matapos ang 10 taon. At halos 33% naman sa mga adult ay tatanda na after 10 years. At meron lamang 80 years na lifespan ng mga tao. Kaya naman 33% rin ng mga elders na may edad na 50 hanggang 80 na nagbigay ng experience at wisdom sa mga pasahero ay mamamatay din sa kada 10 years. Ganun pa man ang mga biologists na pasahero din ay palaging itatrack ang evolution ng mga bakterya sa loob ng spacecraft para hindi mag-collapse ang biosphere sa loob. Ito'y dahil lang lahat ng mga bakterya kasi sa spacecraft ay nag-e-evolve sa sarado o selyadong lugar. Mabilis silang magpadami, libo-libong ibang bakterya taon-taon, depende pa sa kung anong uring bakterya sila. At malaki din ang posibilidad na mag-mutate sila kapag nag-evolve at magiging hindi na ito pwede sa mga tao. At ang ending, magdudulot ito ng mga sakit sa mga tao at papatay din ng mga tao. Sa unang taon din ng babae sa Helianthus ay magsisilang na siya ng sanggol at mamarkahan na ito bilang kauna-unahang batang pinanganak sa spacecraft. At ang unang baby ay ipapangalan sa ship na Helianthus, na may ibig sabihin sa Greek na Helio means sun at Anthos meaning flower. Sa kabila pa nito, 32 pang mga baby ang ipapanganak sa unang taon ng biyahe at magiging sagrado ito. Sa kada mayroong ipapanganak ay magtatapon sila ng isang maliit na bato na galing sa Earth sa space at isa itong symbolic bridge sa Earth. At matapos na ng 10 taon, heto na tayo. Ang Helianthus ay may layo ng 0.424 sa mundo at ito'y 4 trillion kilometro na po. At dahil dito ang communication natin sa Earth ay 5 months and 1 day ng delay. At sa ganitong layo po ay meron ng time dilation. 10 taon na tayong nabiyahe pero sa Earth ay 10 taon at 3 araw na tayong nabiyahe. At patuloy pa na mas lalaki ang agwat, the more na mas lumalayo pa tayo sa Earth at tumatakbo tayo sa bilis ng 4.24% ng speed of light. Pero paano ito nangyayari? Makinig kang mabuti. Isipin mo ang oras o time ay ang ilog na may umaagos na tubig. At kung upo ka sa bangka at hindi ka magsasagwan, ang bangka mo at ang tubig sa ilog ay may parehong bilis. At kung magsasagwan ka ng mabilis, ay makikita mong nabagal ang tubig sa paligid mo. At makikita mo rin na parang paatras na siya kung umagos. Sa katunayan, parehas lang kayo ng destinasyon ng tubig. Pero mas konti lang ang nararanasan mong agos sa ilog dahil nga binilisan mong pagsagwan. Kaya naman hindi ka gaanong tatanda dahil ang tubig sa ilog ay mas mabagal umagos sa'yo. Kung ganon, ilang araw kayang lilipas sa Earth kapag ang spacecraft natin ay naabot na ang Proxima Centauri b? Mamaya alamin natin.
At sa pagkakataon na nga na ito, magkakaroon na rin ng first death sa spacecraft matapos ang 10 taon na biyahe. Ang mga katawan ng namatay ay ipapadala sa space at magkakaroon ng konting katahimikan sa loob ng kada merong namamatay. At matapos nito, pag-uusapan naman nila ang mga mangyayari sa bago nilang planeta. At ang mga bagong panganak ay di na nga nila may isip pa ang Earth dahil nakatuon na lang sila sa magiging bagong planeta. At dito matapos naman ng 20 years, mas dadami pa ang mga babies. Ito na ang second generation ng mga baby sa spacecraft. Palaki na ng palaki ang population at dahil dito paiba na ng paiba ang genetics. Kaya naman para mabalanse nga nilang population sa loob ng 100 years na biyahe, ay nagkaroon sila ng mahigpit na patakaran. Sa loob ng Helianthus ay mayroong strict reproduction. May limitasyon lang ang laki ng pamilya para meron lamang iisang genetic ang bawat pamilya sa future generation. Kaya naman dahil dito, pwede lang mag-produce ng 2 baby bilang minimum ang bawat pamilya at 3 naman ang pinakamax. At mahalaga ito para ma-maintain ang pagpapalit ng mga magulang at maiwasan na rin ang pagkukulang sa resources sa loob ng ship. At heto pa, ang mga magulang din ay merong intervals. Ibig sabihin dapat merong agwat ang kanilang pagsisilang ng baby. Para nga naman magkakasabay-sabay at magkakasing age lalaki ang mga bata. At monitor din nila ang mga magulang. Dapat same time silang gagawa ng baby para talagang makasure sila na parehas na araw silang magsisilang ng mga sanggol. At kapag nagbubuntis na ang babae, ay dadaan pa siya sa genetic counseling kung saan ang genomes nila isusuriin para mas maaga nilang malaman kung magkakaproblema ba si baby. At kung meron ngang issue, ay mas maaga nila itong aagapan sa pamamagitan ng artificial womb o di naman kaya gagamitan nila ito ng cryogenetically frozen spermatoza at example ng babae na galing sa Earth. At napakahalaga nito para ma-maintain nila ng maayos ang ship sa loob ng 100 taon. At ngayon after 30 years, ang ship natin ay may layo ng 1.27 light years sa Earth at 2.97 light years naman mula sa Proxima Centauri B. At ang delay communication natin sa Earth ay 1.27 years na. Ibig sabihin, pag nag-send ka sa akin ng text sa Earth ay 1.27 years pang lilipas bago ko yan ma-receive. At ang mga newborn na pinanganak sa ship ay magmamature na at taon lang ang lilipas sila na ang magiging junior leaders sa spacecraft. At dito, ang ika-1,000 na baby ay ipapanganak na at Helianthus din ang ipapangalan sa kanya. Iba't ibang pangalan ng mga baby dito. Merong Elysium, merong Helios, Surya, Apollo, Terra, Joro, Stars at Centauri. At ang mga baby na nga na ito, ituturuan na nga nilang magsalita at ituturo din sa kanila na Proxima Centauri B na ang planetang kanilang titirahan. At ngayon after 50 years, nasa kalahati na tayo ng journey. At kung titingin ka sa bintana, ay makikita mo na at maaninag mo na ang mahinang ilaw ng bituin. At ang nakikita mong yan ay ang bagong araw. At habang nasa biyahe na tayo ay taon-taon paliwanag siya ng paliwanag. Isa itong red dwarf star at mas mahina ang liwanag niya kumpara sa liwanag ng araw ng Earth. Mga 65% lang ang liwanag niya sa araw. Dahil mahina ang liwanag niya ay mas mabilis ang gabi dito. Pero nakakagulat ang Proxima Centauri B po ay mas malapit siyang umorbit sa star niya kumpara sa Earth na umorbit sa araw. Kaya naman dahil dito, ang isang taon dito ay 11 days lang. At mas malaki mo ding makikita ang araw at kulay reddish din ang liwanag niya. At ang Helianthus ay tutulungan ng mga sakay niya para mabilis nilang ma-adapt ang liwanag at gravity. Pero paano? After 60 years, may layo na tayong 2.54 light years sa Earth at ang delay ng communication natin ay 2.54 years na din. At ang time dilation naman ay 60 years na sa ship at 60 years and 19 days naman sa Earth. At dahil malapit na ang mga tao sa Proxima Centauri B, ipapalitan na nga nila ang pangalan nito at gagawin na nga nilang Elysia, kung saan ito ang paraiso na pupuntahan ng mga bayaning mga tao na magtutuloy ng sangkatauhan. At sa mga taon na rin na ito, ang mga opisyales ng deck ay magsasagawa na ng gravity evolution spin sequence. Dahil nga naman mas mataas ng bahagya ang gravity sa Elysia kumpara sa Earth. Ang thrusters ay maya't maya magbubuga sa loob ng 30 years para pabagalin ng konti ang pag-ikot ng ring. At dahil dito mas tataas na ang gravity sa loob ng spacecraft. Kaya naman sa loob ng 10 taong biyahe ang mga tao sa loob kasama na ang mga bata ay mabubuhay na sa mas mataas na gravity.
Ito'y bahagi ng kanilang pagsasanay para pag nasa Elysia na nga sila ay wala na silang problema. Inaasahan na ang gravity sa Elysia ay 1.026 na mas mataas kumpara sa Earth. Kaya naman kung 50 kg ka sa Earth ay magiging 51.4 kg ka sa Elysia. At dahil sa mas mataas na gravity ay mas tataas din ang stress sa puso mo at sa cardiovascular system ng tao. Dagdag pa magbabago din ang mga buto mo at muscles mo sa katawan. Mas kakapal ito para suportahan ka sa mas mataas na gravity. At ang fluids mo sa katawan din ay may hirapan ding dumaloy kaya naman ma-high blood ka agad dito. At habang nalipas ang mga taon, mas babansot o mas liliit at magbabago din ang hugis ng mga tao dito para mas maging malakas sila sa bagong environment. At habang mataas na ang gravity sa loob ng ship sa loob ng 30 years, ay dahan-dahan na rin nilang babaguhin ang kulay ng ilaw sa loob ng ship. Gagawin na nga nila itong kulay pula at hindi gaanong maliwanag. Ito'y para maging match na nga sila ng dark red na kulay ng kanilang bagong araw na Helios. At sa mundong dim ang ilaw at mas maliwanag ang red, ang mga mata ng tao po ay ma-adapt ito at mag-e-evolve. Ang mata ng tao dito ay magiging kulay amber o di naman kaya ginto para mas makita niya ang red light. At mas lalaki din ng pupil para makapasok ang mas malakas na ilaw. Kaya naman ang resulta nito magiging darker na ang mga mata natin. At ang puti sa mata natin na eskalera ay magiging mas pigmented para mabawasan ng pagkasilaw at para na rin mas ma-improve ang paningin sa dim light. At ngayon nasa may 70 years na tayo. May mga usap-usapan na merong ibang mga tao sa may ship. Sila yung mga mayayaman na tao sa Earth na nakatago sa may Psychrolabs na naka-frozen. At gigisingin lamang sila kapag nakarating na nga tayo sa bagong planeta. At silang mga mayayaman na balak agad mamuno sa ibang planeta. At ngayon talo na tayo sa 90 years. At sa pagkakataon na ito, kitang-kita na nga ng mga tao sa ship ang kinang ng Helios. Mas lalo pa siyang lumiliwanag habang papalapit. At ang 3 generations sa Helianthus ay makakalapag na sa bagong planeta. At ang mga elders ay makikita pa din naman nilang Elysia bago sila bawian ng buhay. At ngayon narito na nga tayo sa year 99, ang final year ng biyahe. At narito ang onboard population, 1,370 na mga elders, 1,734 na mga adults at 1,468 na mga bata. Sa kabilang banda, ang Helianthus ay patuloy pa ring umaandar sa bilis ng 4.24% ng speed of light. Pero 15 araw bago ang paglapag sa bagong Earth, ang thruster ay magbubuga muli pero sa pagkakataon na ito, sa kabaligtaran naman direksyon para huminto na ang pag-ikot. At dito ang Helianthus ay magsasagawa na ng flip maneuver at tutumbukin na ang Elysia na dating Proxima Centauri b. At dito dahan-dahan na siyang papasok sa orbit ng Elysia. At sa ika-100 years, dito na nga maninirahan ang mga tao sa bagong planeta. Ang suma total, 2,924 na tao ang namatay at 5,700 babies naman ang naisilang. At sa 100 years na ang lumipas ay 100 years and 33 days naman ang katumbas dito sa Earth. At ngayon ipapaalam na nila sa Earth na narating na nga nila ang new planet. At aabuti ng 4.24 years bago makarating sa Earth ang mensahe mo. At another 4.24 years naman para mabasa mo ang reply ng mga Earthers. At suma total, 8.48 years po ito. At matapos nito, kukunin na ng mga tao ang space shuttle na nasa spacecraft nila. At ito ang kanilang gagamitin at i-assemble nila ito para magsimula ng bagong buhay sa bagong planeta. At ang Helianthus po ay ikot na lang ito sa orbit ng Elysia habang buhay. Ang galing no? This is Arvin Polo TV. Salamat sa pagsama sa mahabang biyahe. Please subscribe for more video like this. Salamat po.